dalawang low pressure area o LPA sa Pasipiko na mataan na. Isa posibleng maging susunod na bagyo. Ang bansang Pilipinas ay posibleng maulan sa mga susunod na araw. Magandang araw Pilipinas, ito ang Pilipinas Weather ngayon. Narito nating update sa panahon. Kung bago ka lang sa ating channel, please like, share, and subscribe para lagi kang updated sa panahon. Salamat sa iyong suporta. Mga kababayan, ngayong araw ng Martes, narito na ating update sa panahon. Mas nagiging aktibo na ang panahon sa Western Pacific at ngayon ay may dalawang low pressure area na o LPA na nasabay na nating binabantayan ayon sa DOST Pag-asa. Ang unang sistema ay tinatawag itong LPA-05A na matatagpuan sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility o PAR. Sa ngayon, mababa ang tsansa na maging bagyo ito sa loob ng 24 oras at posibleng manatiling mahina at unti-unting humihina habang kumikilos papalapit sa bansa. Sa madaling salita mga kababayan, minimal ang banta nito sa ngayon. Ang ikalawang sistema naman ay tinatawag nating LPA-05B. Ito ang mas mahalagang bantayan natin sa ngayon na nasa labas pa rin ito ng ating Philippine Area of Responsibility o PAR na mayroong medium chance o katamtamang tsansa na maging isang tropical depression sa loob ng 24 hanggang 48 na oras. Kapag nagpapatuloy ang development ito, posibleng pumasok ito sa ating Philippine Area of Responsibility sa darating na Sabado o kaya naman sa darating na Linggo at maaring lumapit sa silangang bahagi ng bansa. At narito ang mga lugar na posibleng maapektuhan ng parating na bagyo kung magtutuloy ang forecast track. Ang lugar ng Eastern Visayas, partikular sa Samar, Leyte, Bicol Region, Hilagang Mindanao. Ngunit mahalagang tandaan, hindi pa ito final track at mataas pa ang uncertainty nito. Mga kababayan, ang Invest 92W at 93W sa mas malawak na larawan sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility o PAR, ang dalawang tropical disturbance na ito ay binabantayan na sa ngayon at parehong nasa timog ng Guam. At magandang balita, mas lumilinaw na mananatili silang nasa timog kaya mababa ang tsansa ng direktang tama sa lugar ng Guam at Mariana Island. Ngunit hindi ibig sabihin walang epekto ito sa ating bansa. May pansamantalang pag-ulan na mararanasan at mahangin ang kondisyon at pagtaas ng alon sa silangang baybayin ng bansa. Mga kababayan, ang kasalukuyang sitwasyon natin ngayon, mayroong dalawang tropical wave na nagdadala ng kalat-kalat na pag-ulan na patuloy na maapektuhan ang Visayas at Mindanao. Ang paparating na sistema ngayong darating na midweek ay isa pang tropical wave na darating ng Miyerkules hanggang sa Huwebes at posibleng epekto nito ay mas malakas na pag-ulan, thunderstorm sa hapon at gabi at biglaang pagbuhos ng ulan. Napatuloy na maranasan ang possible hazard na localized flooding, landslide sa mountainous areas at biglaang pagbaha sa urban areas. Narito naman ang lagay ng panahon sa Luzon habang umuulan sa ibang bahagi ng bansa. Sa Luzon naman ay patuloy ang mainit at malinsangan na panahon na mayroong temperatura na 35 degrees Celsius pataas sa ilang lugar. Ang heat index ay posibleng umabot sa danger level zone. May kaunting pag-ulan at isolated thunderstorm sa hapon o gabi at hindi malawakang pag-ulan ang mararanasan. Ito ang dapat natin bantayan mga kababayan kung magbabago ang track ng sistema at umakyat sa pahilaga, posibleng matrigger ang habagat o southwest monsoon. Kapag nangyari ito, mas tuloy-tuloy na ang pag-ulan sa Western Philippines at posibleng magsimula na ang mas aktibong rainy pattern ngayong Mayo. Kaya patuloy tayong nagpapaalala sa ating safety reminders, magdala lagi ng payong at rain gear bilang pananggalang sa ulan at iwasan ng mga baha at landslide prone areas at mag-ingat sa paglalayag lalo na sa silangang baybayin ng bansa. Uminom lagi ng maraming tubig dahil sa init at laging magsumaybay sa update ng Pag-asa. At dako naman tayo sa lagay ng panahon. Ngayong araw, easterlies ang patuloy na nakakaapekto at ang pag-ulan sa kanluran, init sa karamihan ng bansa. Patuloy na nakakaapekto ang easterlies o hangin mula sa silangan na malaking bahagi ng ating bansa, mga kababayan, na nagdadala ng pahalumigbig na hangin at nagiging sanhi ng panakanakang pag-ulan. Sa lugar ng Zamboanga Peninsula at Palawan,
makakaranas ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm dulot ng easterlies. Ang posibleng epekto nito ay biglaang pagbaha, pagguho ng lupa lalo na sa bulubunduking lugar at katamtaman hanggang minsan ay malalakas na pag-ulan. Sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng bansa, bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may pulupulong pag-ulan o thunderstorm kadalasan sa hapon o gabi. Ang posibleng epekto nito ay flash flood kapag may matinding thunderstorm at landslide sa mga high-risk areas. Dako naman tayo sa hangin at karagatan. Sa extreme northern Luzon, ang lakas ng hangin ay katamtaman hanggang malakas na may direksyon hilaga hanggang silangan sa amihan like flow na may alon na katamtaman hanggang maalon na 1.5 hanggang 2.8 metro ang taas. Mag-ingat ang mga mangingisda at maliliit na bangka kung kayo papalayag sa inyong lugar. Sa nalalabing bahagi ng bansa, ang lakas ng hangin ay mahina hanggang sa katamtaman na may direksyon mula silangan hanggang hilagang silangan na may alon na bahagya hanggang sa katamtaman mula 0.6 hanggang 2.1 metro ang taas. Para naman sa ating temperatura, sa nakalipas na 24 oras, ang pinakamababang temperatura na itala 21.5 degrees Celsius kahapon ng alas 5 ng umaga at ang pinakamataas naman na temperatura ay naitala 34.6 degrees Celsius bandang alas 2 ng tanghali. Ang pinakamababang humidity ay umaabot sa 37%. Mainit at tuyo ang pakiramdam at ang pinakamataas naman ay umaabot sa 73% at maalinsangan sa umaga. Ibig sabihin mga kababayan, mainit pa rin ang pakiramdam sa karamihan ng lugar lalo na sa tanghali hanggang sa hapon. At sa ating astronomical information sa Metro Manila, ang araw ay sisikat mamayang alas 5:32 ng umaga at tulubog naman ito bandang alas 6:14 ng gabi. Mga kababayan, isang paalala, huwag maging kampante sa biglaang thunderstorm. Magdala lagi ng payong lalo na sa hapon at iwasan ang pagbabiyahe sa baha o landslide prone areas. Para sa mga nasa baybayin, mag-aalerto pataas sa pagtaas ng alon at uminom ng maraming tubig upang maiwasan ang dehydration. At para sa buod ng ating balita, may dalawang low pressure area o LPA na binabantayan ngayon sa labas ng ating bansa. Isa ay may tsansang maging susunod na bagyo ngayong buwan ng Mayo. Mababa ang banta sa Guam at mas tumataas ang tsansa ng pag-ulan dito sa ating bansa. At posibleng maging aktibo na ang panahon sa mga susunod na araw. At dumako na tayo sa ating Bible verse of the day mula sa Isaiah 41 verse 10. Huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasa iyo. Huwag kang mangamba sapagkat ako ang iyong Diyos. Mga kababayan, sa gitna ng pabago-bagong panahon, may ulan, may init, may banta ng bagyo, madali tayong kabahan. Ngunit ang paalala ng Diyos ay malinaw. Huwag tayong matakot. Hindi man natin kontrolado ang kalikasan, may katiyakan tayo na may Diyos na gumagabay sa atin. Nag-iingat at nagbibigay lakas sa bawat araw. At yan po ating update sa panahon. Patuloy kami nagpapasalamat sa inyong pagtangkilik at walang sawang pagsubaybay dito sa ating channel. Kung nagustuhan nyo ang balitang ito, please like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa panahon. Ito ang Pilipinas Weather ngayon na lagi nagpapaalala, mag-ianda, mag-iligtas, mag-alerto, ingat tayong lahat.